Ano ang pinagkaiba ng AR sa OR? Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilhan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment. And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct? Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitignan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila. Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya? Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yun yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilhan nung item. Nung item. So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace. Yes po, Your Honor. Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na? Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili. Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sinong tumanggap. Opo, yung pinagbilan po. Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds? So, wala. Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases. So bawal ang paggamit ng alias. The circular is silent po. Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan. Based on that, kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po. Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao. Yes po, Your Honor.